Si Rint ay isang talunan na adventurer na kinain ng isang dragon at nauwi sa pagiging isang undead skeleton. Gayunpaman, nang sabihin sa kanya ng isang mahusay na siyentipiko na maaari siyang bumalik sa normal kung patuloy siyang mag-level up, sinimulan niyang basagin ang mga halimaw upang maging tao at basagin din ang mga babae nito. Nagsimula ang lahat isang umaga ng maagang nagising si Rint para maghanap ng trabaho sa Adventurers Guild. Ngunit matapos tingnan ang mga kalokohang trabaho na nakapost sa dingding, napagtanto niya na mas mabuting iwanan ang mga ito sa mga ilegal na immigrant. Pagkatapos ay sinubukan niya ang kanyang swerte sa labyrinth, na karaniwan niyang pinupuntahan para sa mabilis na pera. Ngunit sa araw na ito, aksidenteng natuklasan ni Rint ang isang hindi pa nagagalugad na daanan, na ikinatuwa niya dahil makakahanap siya ng ilang hindi inaasahang kayamanan. Napagpasyahan ni Rint na itago ang balita sa kanyang sarili dahil ayaw niyang ibahagi ang kanyang samsam sa guild. Habang papasok ang umaasang talunan sa isang silid, nakaharap niya ang isang maalamat na dragon at nauwi sa pagdumi sa kanyang pantalon sa takot. Sa sumunod na segundo, inatake ng halimaw si Rint, sinira ang lahat ng kanyang pag-asa at pangarap na maging isang S-ranked adventurer. Pagkalipas ng ilang oras, nagising si Rint sa gulat na nakaligtas siya sa pag-atake ng dragon. Pagkatapos lang, nakita niya ang kanyang refleksyon sa isang lawa at napagtanto na siya ay naging isang undead skeleton. Habang natataranta, nagpasya si Rint na umuwi upang maghanap ng lunas, ngunit napagtanto niya na agad siyang mahuhuli dahil sa kanyang hitsura bilang isang undead skeleton. Dahil sa desperado na humingi ng tulong, naglibot si Rint sa labyrinth hanggang sa salubungin siya ng isang kalansay na may mga balak na pumaslang. Kaya, itinaas niya ang kanyang espada upang atakihin ang kalansay, ngunit ang bigat nito ay nagpatambo sa kanya. Dahil sa mga pagpipilian at takot na takot, ginamit ni Rint ang kanyang spirit energy, na nakakagulat na nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang iangat ang kanyang espada at durugan ang payat na skeletong lalaki. Habang nagsisimulang magningning ang kalansay, sinisipsip ng katawan ni Rint ang ilan sa liwanag nito, at napagtanto niya na mas malakas na siya ngayon kaysa dati. Naalala niya noon na minsang sinabi sa kanya ng magaling na siyentipiko ng bayan na si Lorraine na ang mga mababang antas na halimaw, tulad ng mga kalansay, ay maaaring mag-level up at maging malalakas na ghoul kung sisirain nila ang ibang mga halimaw, isang prosesong tinatawag na existential evolution. Dahil ang mga ghoul ay mas katulad ng mga tao, nagpasya si Rint na dumaan sa existential evolution upang makabalik siya sa bayan at humingi ng tulong kay Lorraine. Kinabukasan, nagsimulang kumalat ang balita tungkol sa pagkawala ni Rint sa buong guild, na nag-alala sa kanya ang kanyang mga kapwa-adventurer at ang receptionist ng guild na si Sheila. Samantala, sa loob ng labyrinth, gumawa si Rint ng isang pagpaslang sa halimaw. At pagkatapos tanggalin ang isang huling slime, nagsimulang magningning ang kanyang katawan at siya ay naging isang ghoul. Nang mapansin ang maitim na kalamnan sa kanyang katawan, nasa sabik si Rint na magtrabaho ng mas mabuti upang maging isang mas mataas na ranggo na halimaw na makakapaghalubilo sa mga tao. Habang sinusubukan niyang igalaw ang kanyang bibig upang makipag-usap, napagtanto ni Rint na kailangan niya ng maraming pagsasanay dahil parang zombie siya mula sa Train to Busan. Pagkalipas ng ilang segundo, napaslang ni Rint ang dalawang goblin at napagpasyahan na mas malakas siya kaysa noong siya ay tao pa. Sa ibang bahagi ng labyrinth, isang baguhang adventurer na nagngangalang Rina ang natalo ang isang kalansay habang pinapanood siya ni Rint mula sa sulok. Habang hihilingin niya sana ang social media ng babae, naisip niya na mukha siyang karakter mula sa Tokyo Ghoul kung ito ay ginawa sa Photoshop. Kaya, nagpasya siyang panoorin na lang siya mula sa malayo. Nang sandaling iyon, naharang si Rina ng isang kalansay na malapit nang ibigay sa kanya ang kanyang buto nang sumugod si Rint upang iligtas siya. Matapos talunin ang kalansay, sinubukan niyang kausapin si Rina, ngunit nang sigawan siya nito na lumayo, inihagis niya ang kanyang espada at itinaas ang kanyang kamay bilang pagsuko. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Rina na walang masamang balak si Rint. Kaya, medyo kumalma siya at sinubukang intindihin ang sinasabi niya. Matapos malaman na isa siyang undead adventurer, tinanong ni Rina si Rint kung pinapayagan siyang umalis. Tiniyak sa kanya ni Rint na hindi niya siya sasaktan, ngunit nagmakaawa siya na bigyan siya ng ilang damit para makabalik siya sa kanyang tahanan. Upang ipakita na isa siyang tapat na tao, inilapag ni Rint ang isang bag ng mga barya at sinabihan si Rina na itago ang sukli. Pumayag siya,
Nangakong babalik dahil iniligtas niya ang kanyang buhay, at umalis sa labyrinth nang hindi siya tinatalikuran. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik si Rina na may dalang isang bag ng mga damit, at nagulat si Rint na hindi niya siya sinumbong sa guild. Nang suriin ang mga damit, nagsimulang umiyak si Rint sa kaligayahan dahil dinalhan siya ni Rina ng mga damit na gagawin siyang Darth Vader. Upang makumplito ang hitsura, binigyan ni Rina si Rint ng maskara. Ngunit pagkatapos itong isuot, napagtanto ni Rint na isa itong isinumpang maskara na permanenteng nakakabit sa mukha. Dahil sa pagkakasala, humingi ng tawad si Rina kay Rint, na malapit na sana siyang hawakan bilang pampalubag loob, ngunit bigla siyang umatras, sa paniniwalang hindi magugustuhan ni Rina ang mahawakan ng isang mahusay na kalansay na tulad niya. Gayunpaman, hinawakan ni Rina ang kanyang kamay at sinabi kay Rint na hindi na siya natatakot sa kanya dahil alam na niya ngayon na isa itong mabuting tao. Pagkatapos noon, bumalik ang dalawa sa mall sakay ng isang karwahe kung saan inanunsyo ni Rina ang kanyang plano na tulungan si Rint habang buhay dahil iniligtas nito ang kanyang buhay. Gayunpaman, nang makapasok sila sa bayan, nawala si Rint sa buhay ni Rina tulad ng pagkawala ng iyong ama sa iyo. Habang nakatingin sa kanya mula sa malayo, naisip ni Rint na mas makabubuti para sa kanila na maghiwalay ng landas dahil kung mahuli si Rina kasama niya, mapapahamak siya dahil sa pagdadala ng isang halimaw sa loob ng bayan. Nang gabing iyon, dumating si Rint sa bahay ni Lorraine at ginaising ito upang ipakita ang kanyang malamulto na katawan. Nabigla si Lorraine dito, tinanong niya si Rint kung ano ang nangyari sa kanya. Matapos malaman ang nangyari, sinabi ni Lorraine kay Rint na ngayon lang siya nakarinig ng kaso na kasing kakaiba ng sa kanya. Matapos sabihin kay Rint na hindi siya maniniwala sa kanya kung hindi siya mukhang sobrang lutong barbecue, tinanong ni Lorraine kung ang dragon ay nasa loob pa rin ng labyrinth. Umiling si Rint at inamin sa kanyang sarili na kahanga-hanga si Lorraine dahil hindi siya natakot sa kanyang kasalukuyang kalagayan, kahit na tinatrato siya na parang daga sa laboratorio kaysa sa isang kaibigan. Pagkatapos ay tinanong ni Lorraine si Rint kung siya pa rin ang dating tao bago siya nasawi. At naisip ni Rint sa kanyang sarili na kahit buo ang kanyang mga alaala, hindi siya sigurado kung siya pa rin ang dating Rint. Habang ibinabahagi niya ito kay Lorraine, sinabi niya sa kanya na iyon ang sasabihin niya. Pagkatapos ay tinanong niya si Rint kung ano ang gusto niyang gawin sa kanyang buhay, at sinabi niya sa kanya na gusto niyang ipagpatuloy ang pamumuhay bilang isang adventurer dahil pangarap niya ang maging isang S-ranked adventurer. Gayunpaman, dahil hindi siya maaaring pumunta sa isang guild na mukhang isang escape zombie mula sa Train to Busan, hiniling niya kay Lorraine na kumuha ng mga quest para sa kanya. Pumayag si Lorraine, at inalok pa si Rint ng matutuluyan. Ngunit pagkatapos, sinabi ni Lorraine kay Rint na bilang kapalit, gusto niyang galugarin ang katawan nito. Maingat na tinanong ni Rint kay Lorraine kung i-dissect ba niya ito na parang palaka, ngunit tiniyak niya rito na gusto lang niyang makita ang karne nito paminsan-minsan para sa mga layuning siyentipiko. Pagkatapos ng kanilang kasunduan, umalis si Lorraine at bumalik dala ang dalawang malalaking bag ng mga barya, na nag-iwan sa isang lugmok na talunan na tulad niya sa gulat. Pagkatapos ay isiniwalat ni Lorraine na dahil ang kanyang slime fluid ay may mataas na kalidad, direkta niya itong ibinenta sa mga beauty shop upang magamit ang mga ito para sa mga aesthetic treatment. Matapos tanggapin ang pera, nagpa siya si Rint na bumisita sa isang panday para sa isang bagong armas. Gayunpaman, habang nasa daan, nakita niya ang lahat na nakatingin sa kanya ng may mga matalas na mata, kaya mabilis niyang tinakpan ang kanyang mukha at nagsimulang maglakad ng mas mabilis. Pagdating sa tindahan, sinalubong si Rint ng panday, na labis na nagulat sa kanyang hitsura. Humingi ng paumanhin si Rint sa pagbasa ng kanyang sahig gamit ang kanyang sarili, kaya tiniyak siya ng magalang na ginang na huwag mag-alala. Pagkatapos ay ipinakita niya sa panday ang kanyang sirang espada, at sinabi nito sa kanya na sa pagtingin sa lahat ng mga galos, ang gumagamit ay tila bihasa sa divinity, mana, at spirit magic. Ito ay nag-iwan sa panday na natigilan dahil napakabihirang magkaroon ng isang tao ng lahat ng tatlong uri ng mahika. Kaya bilang tugon, hiniling ni Rint sa ginang na panatilihing lihim ito. At pagkatapos mangako sa kanya, sinabi niya kay Rint na ang kanyang asawa, si Clop, ay isang perpeksyonista, kaya aabutin siya ng ilang oras para maihanda ang espada at maaaring tawagan pa niya ito para magsagawa ng ilang pagsubok. Tiniyak ni Rint sa ginang na wala siyang pakialam at hiniling sa kanya na kontaken si Lorraine, na muling ikinagulat niya ng kaunti.
Samantala, abala si Lorraine sa pag-aaral patungkol sa mga ghoul, at nalaman na sila ay malalakas, kayang mabuhay sa paghiwa ng ulo, at ang pinaka-nakakatuwang bahagi, mahilig silang kumain ng mga tao. Dahil dito, napaisip si Lorraine kung dapat ba niyang hilingin kay Rint na kainin ang kanyang mga pancake bilang si Rint. Pagkatapos ng karagdagang pagbabasa, nalaman niya na ang mga taong nagiging ghoul ay nawawalan ng lahat ng kanilang pagkatao, na nagpapaisip sa kanya na si Rint ay isang napaka-espesyal na kaso. Gayunpaman, nag-iwan din ito kay Lorraine ng matinding conflict dahil hindi pa rin siya sigurado kung ang undead version niya ay pareho pa rin sa kanyang pantaong bersyon. Naalala niya ang kanilang pinakaunang pagkikita noong nagsisimula pa lamang siya bilang isang adventurer. Isang lalaki ang lumapit sa kanya at nagtanong kung pupunta siya sa kagubatan ng Azul. At nang kinakabahan siyang tumango ng oo, ipinakilala siya nito kay Rint at hiniling na dalhin ang lahat ng bagahe. Dahil mapilit ang lalaki, pumayag si Lorraine, hindi na iniisip pa dahil ang kanyang buhay ay palaging nakakabagot at predictable. Kahit na natanggap niya ang titulong pinakabatang dakilang propesor, walang espesyal na nararamdaman si Lorraine sa kanyang puso. Kaya, nagpasya siyang iwanan ang kanyang dating buhay upang magsimula ng karera sa pakikipagsapalaran sa bansang Yorlan. Sa kasalukuyan, naghahanap si Lorraine ng isang espesyal na halamang gamot sa kagubatan at nagulat siya nang dalhin siya ni Rint ng isang supot na puno ng mga halamang gamot na gusto niya. Bago pa siya makapagpasalamat, nagpakita ang halimaw sa anyong goblin. Ngunit bago pa niya mapaslang si Rint, niluto ni Lorraine ang halimaw gamit ang isang spell ng apoy. Habang tinitingnan ni Rint ang pagkawasak na iniwan ng bowl ang apoy, sinabi niya kay Lorraine na talagang cool siya, na nagpamula sa kanya. Kaya para ilihis ang atensyon, tinanong niya si Rint kung paano nito alam ang tungkol sa mga halamang gamot, at sinabi nito sa kanya na para maging isang S-rank mithril grade adventurer, kailangan niyang malaman ang lahat tungkol sa mga halaman at halimaw. Nang marinig ang tungkol sa kanyang mga ambisyon, naramdaman ni Lorraine ang tibok ng puso sa kanyang asset. Kaya tinanong niya si Rint kung tuturuan ba siya nito tungkol sa mga halamang gamot, halimaw, at mga paraan upang protektahan ang kanyang sarili. Mula nang sumang-ayon si Rint, naging malapit na sila ni Lorraine. At ngayon, napangiti siya, iniisip kung paano nagsusumikap si Rint na maging isang mithril S-ranked adventurer. Dahil sa kanyang relasyon kay Rint, natuto si Lorraine na magmalasakit sa emosyon ng iba, at bigla niyang naisip na hindi pa niya sinasagot ang kanyang mga dating kasamahan. Pagbalik sa panday, nakipagkamay si Clop kay Rint habang inaabot siya ng kanyang asawa ng isang pansamantalang espada na magagamit niya sa mga panandaliang gawain. Nang makaalis na si Rint, sinabi ni Clop sa kanyang asawa na si Rint ay nasa matinding problema, na nagpaisip sa kanya kung bakit hindi siya humingi ng tulong sa kanila. Nang sa tingin niya ay dahil sa kanyang napakalaking asset kaya hindi sila pinagkakatiwalaan ni Rint, isiniwalat ng kanyang asawa na si Rint ay dumaranas ng isang sumpa, kaya naman lumayo siya. Gayunpaman, dahil kaakibat niya si Lorraine, kalaunan ay malalaman nila kung ano ang kanyang problema. Pagkalipas ng ilang oras, naghanda si Rint ng hapunan para kay Lorraine, at nang tanungin siya nito kung bakit hindi ito kumakain, sinabi nito sa kanya na hindi na siya nagugutom. Pagkatapos ay sinabi ni Lorraine sa kanya na nagsasaliksik siya tungkol sa mga ghoul at sa makatuwid ay napagpasyahan niya na naiiba ito sa karaniwang ghoul dahil sa existential na ebolusyon. Dito, sinabi ni Rint kay Lorraine na ang kanyang layunin ay maging kasing tao hanggat maaari. Kaya para doon, babalik siya sa labyrinth upang makamit ang pangalawang existential na ebolusyon. Nang gabing iyon, isang adventurer ang malapit nang matapos ng isang slime nang iligtas siya ni Rint. Bago pa man makapagpasalamat ang adventurer kay Rint, mabilis siyang umalis dahil may malaking posibilidad na manakawan siya. Gayunpaman, pinutol siya ng lalaki at nagmakaawa kay Rint na isama siya sa kanyang grupo dahil desperado siyang kumita ng pera. Nagpakita ng pag-aatubili si Rint, kaya isiniwalat ng lalaki na siya ay isang may-ari ng restaurant, ngunit ginamit niya ang lahat ng kanyang pera sa paglalaro ng skater, kaya naman siya ay may utang ngayon. Matapos marinig ang kaalaman, sinabihan ni Rint ang lalaki na sumama, at magkasama silang tumungo sa parehong daanan kung saan niya natagpuan ang dragon. Nang sandaling iyon, ang lalaki ay walang muwang na pumasok sa isang silid ng teleportasyon, at napilitan si Rint na tulungan siya. Gayunpaman, pagkatapos ma-teleport, sinalubong siya ng floor boss, isang higanteng kalansay.
Paglingon sa paligid, natagpuan ni Rint ang kanyang kakampi na walang malay sa lupa, at napagtanto niya na wala siyang ibang magawa kundi labanan ang higanteng kalansay. Sa pag-activate ng kanyang spirit magic, sumugod si Rint sa halimaw. Ngunit nang ang kanyang pag-atake ay napatunayang walang silbi, sinubukan niyang hampasin ang halimaw gamit ang kanyang mana. Ngunit, muli, hindi siya nakagawa ng anumang pag-unlad. Pagtingala, napagtanto ni Rint na nawala na ang pinto, na nangangahulugang hindi siya makakalabas maliban kung matatalo niya ang floor boss. Habang isinusumpa niya ang kanyang malas, naalala ni Rint ang kanyang idolo, na nagturo sa kanya na huwag sumuko. Kaya, inactivate niya ang divine magic at tinaga ang undead monster gamit ang kanyang espada. Nang tuluyang bumagsak ang halimaw, tumakbo si Rint patungo sa leeg nito at nagbigay ng isang nakakasawi na atake, na sa wakas ay napaslang ang floor boss. Matapos harapin ang isang problema, inasikaso ni Rint ang lalaki gamit ang basic healing magic. Nang magising siya at makitang natalo ang kalansay, tiningnan niya si Rint ng may gulat, na lalong ikinagulat niya nang ialok sa kanya ang kaibuturan ng kalansay. Dahil dito, sinabi ng lalaki kay Rint na ang tanging paraan para mabayaran niya ang kanyang pagkabukas palad ay ang pagpapahintulot sa kanya na buksan ang kanyang backdoor. Kaya, bilang tugon, ipinakita sa kanya ni Rint ang kanyang bulok na braso at hiniling sa lalaki na tanggapin ang mga quest para sa kanya dahil siya ay isinumpa at hindi makakapunta sa guild ng mag-isa. Gayunpaman, sinabi ng lalaki kay Rint na dapat siyang humingi ng mas malaki. Kaya hiniling ni Rint sa kanya na hayaan siyang kumain sa kanyang restaurant ng libre hanggang sa siya ay masawi. Napaluha ang lalaki dahil tinawag niya si Rint na napakabait at sinabi sa kanya na personal siyang kukuha ng mga klase sa pagluluto mula kay Gordon Ramsay para makapaghanda siya ng masasarap na pagkain. Nang magawa ang kasunduan, sinabi ni Rint sa lalaki na oras na para umuwi at inutusan siyang pumunta sa teleportation room. Gayunpaman, sinabi niya kay Rint na wala siyang nakikita, na nagpapaisip sa kanya na siya lamang ang makakakita nito. Pagkabalik sa mall, dinala ng lalaki si Rint sa kanyang restaurant, na mas maganda ang hitsura kaysa sa anumang restaurant sa Ohio. Sakto lang, dumating ang kanyang asawang si Isabel at pagkatapos siyang yakapin, ipinakita ng lalaki sa kanya ang kaibuturan na ibinigay sa kanya ni Rint. Gayunpaman, sa halip na magpasalamat, sinabi ni Isabel sa kanyang asawa na maaaring manloloko si Rint. Ngunit tiniyak niya rito na si Rint ay may magandang puso kahit na pangit ang itsura nito. Samantala, nakatayo roon si Rint at nakikinig hanggang sa wakas ay ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Lurus at nagpasalamat kay Rint sa lahat ng tulong nito. Matapos sabihin ang sarili niyang pangalan kay Lurus, mabilis na umuwi si Rint dahil nagsisimula na siyang makaramdam ng gutom. Naisip niya si Lurus at kung masamang tao lang ito, maaari niya sanang nilamon ito at nawala ang gutom na nananakit sa kanyang tiyan. Pagdating sa bahay ni Lorraine, tinitigan ni Rint ang malalaking asset nito at nagsimulang magbigay sa kanya ng maling ideya ang kanyang isipan. Napansin ni Lorraine ang kanyang katahimikan at tinanong si Rint kung ayos lang ba siya, ngunit bilang tugon, niyakap ni Rint si Lorraine, na nagpamula sa kanya. Pagkatapos, bigla na lang sinubsob ni Rint ang kanyang mga ngipin sa malasutlang puting leeg ni Lorraine, dahilan para mapa-atras ito sa sakit at pagkabigla. Sa kabilang banda, si Rint ay nawala sa sarili at malapit nang magsimula sa ikalawang round. Ngunit mabilis na kumilos si Lorraine at naglunsad ng isang mahiwagang spell na nagpatulog kay Rint. Habang siya ay walang malay, tiningnan siya ni Lorraine at sinabing hindi siya nagagalit na kainin siya ni Rint, ngunit dapat ay pumili siya ng mas magandang lugar para sa love bite. Pagkalipas ng ilang oras, nagising si Rint at agad na humingi ng tawad kay Lorraine, na mabilis na itinanggi ito bilang isang hindi magandang pangyayari. Pagkatapos ay tinanong niya si Rint kung may nangyari sa labyrinth, at isiniwalat niya na nakilala niya ang isang lalaki at hindi niya mapigil ang isipin ang masarap nitong karne. Gayunpaman, ginawa niya ang kanyang makakaya upang kontrolin ang kanyang mga pagnanais, ngunit pagkatapos ay mukhang napakasarap nito kaya't kusang gumalaw ang kanyang katawan. Nakikiramay si Lorraine sa kanyang sitwasyon, sinabi niya kay Rint na inaasahan niya itong mangyayari dahil mahilig uminom ng dugo ng tao ang mga ghoul at nasisiyahan sa pagkain ng kanilang karne. Pagkatapos ay sinabihan niya si Rint na magpahinga at aalis na sana nang hilingin niya sa kanya na ipakita sa kanya ang marka ng kagat. Nang makita ang resulta ng kanyang pag-atake, nakaramdam ng pagkakasala si Rint, ngunit tiniyak sa kanya ni Lorraine na bibili siya ng ilang healing potion para sa peklat.
Dahil dito, sinabihan siya ni Rint na umupo ng maayos upang mapagaling niya ang kanyang sugat gamit ang divinity. Habang sinisimulan niya itong gamutin, inamin ni Lorraine na ito ang kanyang unang pagkakataon na gumaling sa pamamagitan ng divinity, at mas nakakagaan ito ng pakiramdam kaysa sa isang healing potion. Matapos tuluyang gumaling ang sugat ni Lorraine, sinabi niya kay Rint na ang katawan nito ay mukhang mas tao kaysa dati at ang kanyang maskara ay naging mas cool din. Habang nakatitig si Rint sa kanyang refleksyon ng hindi makapaniwala, muling nagbago ang kanyang maskara, na nagbigay kay Lorraine ng ideya na ang maskara ni Rint ay maaaring gamitin sa pamamagitan ng kanyang kagustuhan. Kaya, hinimok niya itong kontrolin ang maskara. At nang gawin niya ito ay nagbago sa isang hugis na gusto ni Rint. Ito ay lalong nagbigay kay Rint ng kumpiyansa na alisin ang kanyang maskara, ngunit nang subukang tanggalin ito ni Lorraine, ang maskara ay nananatiling nakadikit sa mukha ni Rint. Bamantong hininga si Lorraine sa pagkadismaya, sinabi niya kay Rint na mukha pa rin siyang flat ang gulong, kaya mas mabuting itago muna ang mukha niya. Gayunpaman, nang mapansin niyang malungkot si Rint, sinabi niya rito na mas maganda ang boses nito kaysa dati. At inamin ni Rint na mas madali nang magsalita. Inisip ni Lorraine na ito ay dahil nag-ebolusyon siya pagkatapos uminom ng dugo nito, na nangangahulugang isa siyang troll, isang nilalang na itinuturing na mas mababang bersyon ng mga vampira. Gayunpaman, labis na nalito si Rint sa lahat ng bagay. Kaya, inalo siya ni Lorraine sa pagsasabi na kahit ang mga matataas na iskolar ay nabigong maunawaan ang agham sa likod ng existential na ebolusyon. Ngunit kahit na ganoon, mayroon siyang teorya. Pagkatapos mag-relax ng kaunti, agad na tinanggap ito ni Lorraine. Sinabi niya kay Rint na kakaiba para sa kanya na magbagong anyo bilang isang ghoul dahil ayon sa mga patakaran ng existential na ebolusyon, dapat sana ay nagbagong anyo siya bilang isang mataas na kalansay. Ang lahat ng ito ay nagtulak sa kanya na maniwala na ang mga halimaw ay bahagyang may kontrol sa kanilang ebolusyon. At dahil gusto niyang maging tao hanggat maaari, siya ay naging isang ghoul at pagkatapos ay isang troll. Nang marinig ito, tinanong ni Rint si Lorraine kung bakit hindi pa siya nagbabagong anyo bilang isang vampira dahil mas parang tao na sila. Sinagot ni Lorraine ang kanyang tanong sa pamamagitan ng pagbubunyag na hindi siya basta-basta maaaring lumipat mula sa mababang ranggo patungo sa mataas na ranggo. Kailangan niyang magtrabaho ng husto para sa bawat pagbabago. Matapos malaman na may ilang mga kondisyon na dapat matugunan para sa kanyang susunod na pagbabago, nakaramdam ng kawalan ng pag-asa si Rint hanggang sasabihin sa kanya ni Lorraine na susuportahan siya nito hanggang sa huli. Nang malapit nang magpasalamat si Rint kay Lorraine, sinabi niya sa kanya na hihiway niya ito upang mag-eksperimento sa kanyang katawan, na nagpabuntong hininga sa kanya. Kinabukasan, pinag-aralan ni Rint ang kanyang mga kasanayan sa espada at naisip sa kanyang sarili na mas malakas na siya kaysa dati. Pagkatapos, napansin ng mga galo sa kanyang espada, nagpa siya siyang bisitahin si Clop, na nagtanong sa kanya kung ano ang nangyari sa espada. Matapos ibunyag ni Rint ang lahat, binigyan siya ni Clop ng isang espesyal na espada, at napagpasyahan ni Rint na malamang alam ni Clop na may kakaiba sa kanya. Pagkalipas ng ilang oras, ginamit ni Lorraine ang alchemy upang lumikha ng isang nakakasawi na potion na sapat ang lakas upang pamayat ang isang pulang grizzly. Nang makita ito, nanginag si Rint sa takot at ininom ang potion sa utos ni Lorraine. Pagkatapos ay sinabi niya kay Lorraine na bukod sa nakakapangilabot na lasa, ayos lang siya, na nagpaisip sa kanya na si Rint ay immune na ngayon sa lason. Pagkatapos ay ibinahagi ni Rint kay Lorraine kung paano niya nararamdaman ang pangangailangang matulog, at inamin ni Lorraine na gusto rin niya ng katawan na katulad niya, maliban sa pangit na mukha syempre. Pagkatapos ay tinanong niya si Rint kung nagugutom siya at ipinaliwanag niya na ang pagnanais na kumain ng dugo at karne ng tao ay mahina ngunit naroon pa rin ito. Dahil dito, inabutan siya ni Lorraine ng isa pang vial at naisip ni Rint na isa na naman itong lason. Kaya sinabi niya kay Lorraine na unti-unti na itong nagiging Orochimaru. Gayunpaman, hinimok ni Lorraine si Rint na buksan ang vial at habang ginagawa niya ito ay nagliwanag ang kanyang mga mata sa pananabik. Doon na ipinahayag ni Lorraine na ang vial ay puno ng kanyang dugo. At dahil nilagyan niya ito ng preservation magic, maaari niyang inumin ang dugo tuwing malapit na siyang mawalan ng kontrol. Matapos inumin ang isang patak ng dugo ni Lorraine, sinabihan siya ni Rint na tawagan siya tuwing nasa red days siya. Dahil sa pagmamalaki, tinanong ni Lorraine si Rint kung ano ang susunod niyang gagawin, at casual niyang ipinahayag na kukuha siya ng isang quest mula sa guild.
Dahil sa kawalan ng katotohanan sa ideya, ipinaalala ni Lorraine kay Rint na hindi siya maaaring basta-basta pumasok sa guild na mukhang isang nakakatakot na final boss. Gayunpaman, naisip ni Rint na sumosobra si Lorraine. Kaya, tinutulan niya na isa lamang siyang ordinaryong bronze rank adventurer, kaya walang magbibigay pansin sa kanya. Sinabi ni Lorraine kay Rint na kahit isa siyang kaawa-awang adventurer, hinahangaan pa rin siya ng lahat sa guild dahil marami na siyang natulungang mga bagong dating at natugunan ang maraming mahirap na kahilingan na walang gustong gawin. Sa kabila nito, iniisip ni Rint na nag-iimbento lang si Lorraine ng mga bagay para pigilan siya hanggang sa ibunyag niya na plano ng guild na gawing staff member siya. Habang nagulat at natuwa si Rint sa balita, sinabi niya kay Lorraine na ayaw niyang maging staff member dahil ang layunin niya ay maging isang Mithril S-class adventurer. Dahil alam ito, biglang pinayuhan ni Lorraine si Rint na magparehistro bilang isang bagong adventurer. Sa ganitong paraan, walang magtatanong sa kanya tungkol sa kanyang kakaibang karanasan, at makakagawa rin siya ng mga bagong quest. Tinanong ni Lorraine si Rint kung komportable ba siyang simulan muli ang kanyang adventurous journey. Kaya, sinabi niya sa kanya na hindi siya susuko dahil lumaki siyang nanonood ng Boruto. Pagkalipas ng isang oras, dumating si Rint sa guild at sinalubong ng receptionist na si Sheila, na nag-abot sa kanya ng bagong registration form. Sa pagtingin dito, napuno ng nostalgia si Rint dahil 10 taon na ang nakalipas mula nang magparehistro siya bilang isang adventurer. Habang isinusumit ni Rint ang kanyang aplikasyon sa ilalim ng pangalang Rint Vivier, napansin niyang malungkot na nakatingin si Sheila sa kanyang form. Nang tanungin kung ayos lang ba siya, isiniwalat ni Sheila na nawala ang isang dating adventurer na kapareho niya ng pangalan, at lahat ng nasa guild ay nag-aalala para sa kanya. Medyo natuwa si Rint dahil naniniwala siyang walang makakapansin sa kanyang pagkawala. Pagkatapos ay tinanong ni Sheila si Rint kung kamag-anak niya si Lorraine dahil kapareho niya ng apelyido ang apelyido niya. Kaya, sinabi niya sa kanya na sila ay malayong magpinsan at kasalukuyan din siyang nakatira kasama niya. Matapos ay proseso ang kanyang mga dokumento, iniabot ni Sheila kay Rint ang kanyang Iron Rank badge at sinabihan siyang mag-ingat sa labyrinth. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating si Rint sa labyrinth kung saan narinig niya ang dalawang adventurer na nakikipaglaban sa isang goblin. Sa unang tingin, inakala ni Rint na mga baguhan sila hanggang sa nagpakawala ng fire spell ang babaeng si Satie habang inaatake ng kanyang partner na si Raze ang goblin. Base sa kanilang pagtutulungan, naniniwala si Rint na magiging maayos sila ng mag-isa at nagpas siyang pakialaman ang kanyang negosyo. Habang nakakita siya ng mas maraming bagong mukha, mabilis na ginamit ni Rint ang teleportation rune upang bumalik sa hindi pa natukoy na lokasyon ng labyrinth. Sa ganitong bagay, kung ang isang adventurer ay maggalugad ng isang bagong lugar ng labyrinth at iuulat ito pabalik sa guild, maaari siyang gumawa ng magandang pangalan para sa kanyang sarili at gusto ni Rint na gawin iyon mismo. Matapos ma-teleport sa isang silid, nakita ni Rint ang isang kalansay na nakahiga sa isang kama. Ngunit bago pa siya makapag-inspection pa, dumating ang isang babaeng nakabalabal at tinanong si Rint kung ano ang ginagawa niya rito. Naramdaman ang pag-alit na aura sa paligid ng mababang uri, maingat na sinabi ni Rint sa kanya na isa lamang siyang adventurer. Ngunit inakusahan siya ng babae na isang magnanakaw at nagpakawala ng isang malakas na spell na sumisira sa kanyang mga damit. Dahil napakalakas ng atake, nagpumilit si Rint na tumayo at naniwala na malapit na siyang masawi. Gayunpaman, nang mapansin ng babae ang kanyang katawan, napagtanto niya ang kanyang pagkakamali at ibinigay kay Rint ang kanyang sariling balabal. Sa pagtingin sa kanyang napagandang katawan, napagtanto ni Rint na kahit maaaring undead na siya, ang kanyang rocket launcher ay buhay pa rin. Sinabi ng babae kay Rint na ang kanyang balabal ay napakahalaga at binigyan siya ng isang mahiwagang mapa na nagpapakita ng lahat ng mga lugar na ginalugad ng may-ari nito. Bilang kapalit, hiniling niya kay Rint na huwag sabihin kahit kanino ang tungkol sa lugar na ito, dahil ayaw niyang madungisan ito ng sinuman. Bago pa man makapagsalita si Rint, naglagay siya ng isang spell sa kanya na nag-teleport sa kanya palabas ng labyrinth. Pagka-uwi, ipinakita niya ang mapa kay Lorraine, na hindi maiwasang magtaka kung si Rint ay isinumpa ng isang itim na pusa dahil patuloy siyang nakakaharap ng mga kakaibang bagay. Pagkatapos, sa pagtingin sa mapa, sinabi ni Lorraine kay Rint na ang kanyang mana ay hindi gumagana dito, at hiniling sa kanya na subukan ito. Sa sandaling gamitin ni Rint ang kanyang mana, ipinakita sa kanila ng mapa ang buong layout ng New Moon Labyrinth.
At ang mas nakakagulat ay ipinapakita nito ang pangalan at lokasyon ng mga tao sa loob ng labyrinth. Gayunpaman, ang problema ay ang mga lugar na kanyang na-explore lamang ang makikita ni Rin. Sa kabilang banda, nabighani si Lorraine sa mahiwagang mapa at sinabi kay Rin na maaari siyang maging susunod na Dora na explorer. Hindi pinansin ang nakakatawang biro, hiniling ni Rin kay Lorraine na suriin ang balabal dahil nag-aalala siyang baka ito ay sampain. Pagkatapos ng maikling pagsusuri, tiniyak ni Lorraine kay Rin na ang balabal ay hindi isinumpa. Sa katunayan, sapat ang lakas nito upang protektahan siya laban sa mga espada at mga armas na hugis. Habang huminahon si Rin, tinanong siya ni Lorraine tungkol sa babaeng nagbigay sa kanya ng mga kagamitang mahika na may mataas na antas. Kaya, sinabi ni Rin sa kanya na ang babae ay tila sapat ang lakas upang maging isang gold rank adventurer. Nang dagdagan niya na babalik siya sa lugar na wala pa sa mapa, binalaan siya ni Lorraine na naglalaro siya sa apoy dahil maaaring hindi na siya maging maingat muli sa ginawa ng babae. Gayunpaman, kinabukasan, bumalik si Rin sa labyrinth, umaasang matuto ng higit patungkol sa misteryosong babae. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, napunta siya sa isang dead end at napagtanto na ayaw ng babae na matagpuan. Sa huli, bumalik si Rin sa guild at sinimulan ang isang quest na kinasasangkutan ng pangangaso ng ogre. Sinubukan ni Sheila na balaan siya na masyadong mapanganib ito para sa kanya, ngunit iginiit ni Rin na kaya niya itong harapin, kaya hinayaan niya siyang makuha ang trabaho sa kondisyon na babalik siyang buhay. Tinupad ni Rin ang kanyang pangako, at sa pagtatapos ng araw, bumalik siya sa guild pagkatapos matagumpay na matapos ang kanyang quest. Habang namangha si Sheila sa kanyang bilis, inilabas ni Rin ang makapal na karne ng ogre mula sa kanyang magic bag, na ikinatuwa ni Sheila, kaya sinabihan niya siyang maghintay muna. Samantala, narinig ni Rin ang ibang mga baguhang adventurer na nagchichismisan tungkol sa kanya dahil sa pagpaslang niya ng 3 ogre sa loob ng ilang oras. Habang minamaliit niya ang sarili dahil sa labis na pagiging kakaiba, bumalik si Sheila dala ang isang porma, na nagbunyag na pagkatapos makipag-usap sa kanyang manager, nagpa siya ang guild na hayaan siyang kumuha ng promotion exam para sa bronze rank. Dagdag pa niya na napakabihira para sa isang baguhan na kumuha ng promotion exam, ngunit dahil nagpakita siya ng potensyal, ginagawa nila siyang isang espesyal na exception. Nang ibinahagi ni Rin ang balita kay Lorraine, sinabi niya rito na alam niyang mangyayari ito dahil mas malakas na siya ngayon. Pagkatapos, dahil sa kuryosidad, tinanong ni Lorraine si Rin kung anong pangalan ang napili niya para sa kanyang bagong adventuring saga. At matapos malaman na ginagamit niya ang kanyang apelyido, nag-init ang ulo ni Lorraine. Sinabi niya kay Rin na iisipin ng lahat na mayroon siyang pinsan na parang bulag at kalaunan ay aakusahan siya ng pagpunta sa Thailand para sa plastic surgery. Kaya, bilang tugon, sinabi ni Rin kay Lorraine na pinili niyang maging pinsan niya dahil ayaw niyang isipin ng mga tao na naglalaro siya ng stepsister role smash, kasama ang isang hindi kilalang lalaki. Kahit na antig si Lorraine sa pagiging maalalahanin ni Rin, sinabi niya na isa siyang malakas at malayang babae na walang pakialam sa pagkuha ng kanyang reputasyon dahil kilala na siya bilang isang bigong siyentipiko na hindi kayang maging tanyag sa lungsod. Dahil dito, sinabi ni Rin kay Lorraine na marami na siyang nagawa para sa kanya at gusto niyang siguraduhin na hindi siya maaabala dahil sa kanya. Kinabukasan, dumating si Rin sa bulwagan ng pagsusulit, na ikinagulat ni Sheila dahil inaasahan niyang mag-aaral siya ng ilang buwan bago kumuha ng pagsusulit. Nang dumating ang tagapangasiwa, sinabi niya sa lahat na magsisimula sila sa pangkalahatang pagsusulit sa kaalaman kung saan susubukan ang mga kalahok sa mga patakaran ng guild. Kapag natapos na nila ang seksyong ito, saka lamang sila papayagang kumuha ng praktikal na pagsusulit. Matapos silang mabigyan ng lahat ng mga tagubilin, kumuha si Rin ng nakasulat na pagsusulit at madaling nakapasa dito ng may magagandang marka dahil lumaki siyang nanunood ng arco ng mga pagsusulit sa tunan. Kaya, pagkatapos siyang batiin, sinabi ni Sheila kay Rin na para sa praktikal na pagsusulit, kailangan niyang bumuo ng isang grupo at magsagawa ng isang quest para sa guild. Pagkatapos ay tinawag ni Sheila sina Reyes at Sadie at ipinahayag na makakasama nila si Rin para sa praktikal na pagsusulit. Nang marinig ito, sinabi ni Reyes kay Rin na siya ay isang swordsman na gumagamit ng spirit energy, kaya siya ang lalaban sa unahan. Gayun din, ipinahayag ni Sadie na siya ay isang salamangkero at isang healer, kaya ang kanyang mga kakayahan ay pinakamahusay na nagniningning sa likurang bahagi.
Matapos magpakilala si Rint, isiniwalat ng tagapangasiwa na ang kanilang layunin ay makarating sa lugar na nakamarka sa kanilang mga mapa. Ang unang grupo na darating ay makakatanggap ng gantimpalang naaayon sa kanilang mga pagsisikap. At matapos marinig ito, tinanong ng ilang mga kadudadad ang talunan ang tagapangasiwa kung mayroong anumang mga paghihigpit. Sa sandaling binigyan sila ng tagapangasiwa ng malayang paghahari na gawin ang anumang kinakailangan upang manalo sa karera, agad na naging mas alerto ang lahat. Pagkalabas ng bulwagan ng pagsusulit, tinanong ni Reyes si Rint kung nakapunta na ba siya sa labyrinth ng Newmon. Sumagot siya na nakapunta na siya, at upang mapatunayan ang kanyang sarili, sinabi niya kay Reyes na kailangan nilang bumili ng bagong mapa dahil ang ibinigay sa kanila ng guild ay luma na. Habang sinasabihan ni Reyes ang guild dahil sa panloloko sa kanila, hiniling ni Rint sa isang kalapit na nagbebenta na bigyan siya ng bagong mapa. Gayunpaman, sinubukan ng lalaki na may kainahinalang malaking ilong na ibenta ang mapa sa mas mataas na halaga hanggang sa nagbanta si Rint na tatapusin siya. Dahil dito, mabilis na inabot sa kanya ng nagtitinda ang mapa sa mas mababang presyo, at tinanong ni Reyes si Rint kung talagang mapagkakatiwalaan nila ang sakam na nagtitinda. Kaya, tiniyak sa kanila ni Rint na tama ang mapa at sinabihan silang ihambing ito sa ibinigay sa kanila ng guild. Lalong ikinagulat ni Sati, nakakita na sila ngayon ng maraming patibong na wala sa lumang bersyon. Nang maobserbahan ang lahat ng ito, sinabihan ng tusong nagtitinda ang mga walang karanasang adventurer na makinig kay Rint, at agad na pinasalamatan ni Reyes si Rint sa pagiging matalas. Gayunpaman, nagtataka siyang nagtanong kung bakit sinusubukan silang linlanggan ng guild. Pagkatapos ay itinuro ni Rint ang mga karwahe at sinabi sa dalawa na inilagay din sila ng guild upang iligaw sila dahil ang layunin ay turuan ang mga baguhang adventurer na hindi nila dapat pabayaan ang kanilang pagbabantay. Habang naiirita si Reyes sa lahat ng karagdagang mga hadlang, sinabihan siya ni Rint na mag-ingat dahil mas nasisiyahan ang guild na makitang nabibigo ang mga bagong adventurer kaysa sa iyong guro sa matematika. Maya-maya, pumasok si Rint at ang kanyang pangkat sa labyrinth kung saan sila ay sinalubong ng isang grupo ng mga kalansay. Dahil sa nakagawian, sinabihan ni Rint ang talunan sa harap na huwag maliitin ang mga kalansay. Gayunpaman, sawa na si Reyes sa pagiging sermonan. Kaya, ginawa niya ang lahat para ipakita kay Rint na hindi siya isang talunan. Matapos makita ang pakikipagsosyo ni Reyes at Sati, inamin ni Rint sa kanyang sarili na ang mga ito ay talagang mahusay at hindi magiging pabigat para sa kanya. Gayunpaman, nang ang kawan ng mga kalansay ay naging labis para kina Sati at Reyes, malugod silang tinulungan ni Rint. Pagkatapos ng laban, napansin ni Sati na ang mga halimaw ay masyadong advanced. Sumang-ayon si Reyes at humingi ng sagot kay Rint, na nag-scan sa lugar bago kumuha ng isang bag. Pagkatapos ay isiniwalat niya na ang mga halimaw ay sadyang ipinadala patungo sa kanila dahil sa mga halamang gamot na nakalagay sa bag. Gulat na gulat, tinanong ng dalawa si Rint kung sino ang gagawa ng ganoong bagay, at sinabihan sila ni Rint na manatiling matalas dahil mula rito ay lalaban sila sa mga halimaw at tao. Pagkatapos, inatake sila ng isang kalbong lalaki at ng kanyang pangkat ng mga talunan. Sa panahon ng laban, nagalit si Reyes at sinabihan si Rint na hayaan siyang humawak sa labanan. Pumayag siya at hinayaan sina Reyes at Sati na gawin ang trabaho. Habang siya ay umatras, kinikilala ang kanilang lakas. Matapos itali ang lahat ng mga basura, nagtaka si Sati kung bakit nila ginawa ang ganoong bagay sa kanilang mga kapwa-adventurer. Kaya ipinaalala ni Reyes sa kanya na pinayagan sila ng tagapagbantay na manalo anuman ang mangyari. Gayunpaman, sinabi sa kanila ni Rint na hindi lamang mga halimaw ang banta sa labyrinth at kaya naman napakahigpit ng guild sa mga baguhan dahil gusto nilang ihanda sila para sa pinakamasamang resulta. Nang marinig ito, sa wakas ay kinilala ni Reyes si Rint at sinabi sa kanya na mula rito ay susundin nila ang kanyang mga utos. Habang papasok ng mas malalim si Rint at ang kanyang pangkat sa labyrinth, nagpakita ang isang lalaking nakabalabal at kinaligan ang grupo ng mga adventurer. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na alam ng lalaking nakasuot ng nakakatakot na maskara na sila ay mula sa guild, na ikinagulat ng lahat. At habang pinag-iisipan nila ang kanyang pagkakakilanlan, ang lalaking nakabalabal ay nagtataka kung ito ba ang taong kinagigiliwan ng kanyang kapatid. Samantala, tinawag si Sheila ng guildmaster na si Wolf,
at sinabi niya sa kanya na ang lalaking kanyang pinamumunuan, si Rint Xavier, ay nababalitang isang kriminal dahil bigla itong nagpakita mula sa kung saan at napakahusay na nilalang para sa isang Iron Rank adventurer. Habang nalulungkot si Sheila na marinig ito, nangako siya kay Wolf na kung may malaman siya tungkol kay Rint, ipapaalam niya ito sa kanya. Samantala, sa labyrinth, dumating si Rint at ang kanyang mga tauhan sa isa sa mga silid ng boss sa unang palapag. Habang lumulunok si Reyes sa takot, tinanong siya ni Rint kung nakalaban na ba niya ang isang boss monster. Kaya, sinabi niya sa kanya na hindi pa, at iyon ang dahilan kung bakit siya natatakot ngayon. Nang marinig ito, sinabi ni Rint kay Reyes na hindi siya dapat mahiya sa pag-atras sa isang laban na alam niyang hindi niya kayang manalo. Nang sandaling iyon, isang grupo ng mga mahihinang adventurer ang nagpakita at sinimulang guluhin si Satie dahil sa hitsura niya bilang isang bersyon ni Chun-Li. Galit na galit si Reyes dito, binantayan niya si Satie habang itinaas ni Rint ang kanyang espada, na agad na ikinatakot ng mga tulisan nang sabihin nila kay Rint na nagbibiro lang sila. Umatras si Rint at sinabihan silang pumasok muna sa loob dahil gusto niyang magpahinga ng kaunti kasama ang kanyang kasamahan. Nang marinig ito, tinawag ng grupo ng mga talunan si Rint na isang talunan na troso. At nang makapasok sila sa silid ng boss, tinanong ni Reyes si Rint kung bakit niya hinahayaan silang manalo sa karera. Bago pa makasagot si Rint, sinabihan ni Satie si Reyes na magtiwala kay Rint. At ilang segundo lang ang lumipas, nakarinig sila ng malalakas na sigaw mula sa silid ng boss. Nang sandaling iyon, isang grupo ng mga empleyado ng gildang naglabas ng mga nasugatang adventurer sa silid. At doon sinabi ni Rint kay Reyes na pinapasok niya muna ang mga talunan dahil gusto niyang ipakita sa kanya na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkasawi dito dahil makikialam ang mga empleyado ng guild kung sakaling magkaroon ng problema. Sa kabila ng narinig niya ito, sinabi ni Reyes kay Rint na kailangan niyang gamitin ang kanyang lakas ng loob mula sa loob dahil nais niyang maging pinakamalakas na adventurer sa mundo. Natuwa si Rint na marinig ito at naisip na mayroon si Reyes ng kakayahan upang maging isang mahusay na adventurer. Bago pumasok sa loob upang harapin ang boss monster, isang malaking grand slime ang sumalubong sa tatlo. At habang sina Reyes at Satie ay agad na nakaalerto, nagulat si Rint dahil hindi niya inaasahan ang isang nakakadismayang boss monster. Gayunpaman, bago pa man masayang ni Reyes ang kanyang enerhiya na parang isang talunan, hinayla siya at si Satie ni Rint sa gilid, inutusan silang gumamit ng mahika laban sa slime. Pagkatapos ay sinabihan niya si Satie na gumamit ng fireball, ngunit sinabihan siya nito na matatagalan pa bago niya ito gamitin. Nang masiguro ni Rint kay Satie na haharapin niya ang slime pansamantala, sinabihan siya ni Reyes na itigil ang pag-raise ng kanyang babae at nagboluntaryo na gawin ang lahat ng pakikipaglaban. Nang maayos na ang lahat, tumakbo si Reyes para atakihin ang Grand Slime habang si Satie ay nanatili para tipunin ang kanyang mana hanggang sa tuluyan na siyang handa na magpakawala ng isang napakalaking fire spell sa halimaw. Sa sandaling maging jelly ang slime, inutusan ni Rint ang kanyang mga kasamahan sa koponan na durugan ang core upang pigilan ang halimaw sa muling paglaki. Nang maayos na ang slime, kumuha si Rint ng ilang vial at sinabihan ang dalawa na kunin ang likido dahil ang slime liquid ang nagpapanatili sa lahat ng mga aktres sa Hollywood na maganda. Habang ginagawa nila ito, ilang mga talunan na adventurer ang nauna upang makuha ang unang premyo, ngunit agad silang napatumba ng sleeping gas. Nang makita ito, ipinaalala ni Rint kina Satie at Reyes na huwag kailanman pabayaan ang kanilang mga bantay. Bukod pa rito, isiniwalat niya na ang pagsusulit ay hindi kailanman tungkol sa pagkapanalo sa isang karera. Ito ay tungkol sa pagsunod sa mga wastong alituntunin at pagtatapos ng quest bago ang deadline. Nang marinig ito, nakaramdam si Reyes ng labis na katalunan hanggang sa sinabi sa kanya ni Rint na upang maging isang mithril-ranked adventurer, kailangan niyang pahusayin ang kanyang utak araw-araw. Sa pagtatapos ng pagsusulit, nawalan na ng tiwala sina Satie at Reyes sa sangkatauhan. Kaya nang batiin sila ng isang empleyado ng guild, tinanong nila ito kung niloloko na naman ba sila. Pagkatapos ay kinuha ng lalaki ang kanyang mga papeles sa pagkakakilanlan at saka lamang huminahon ang lalaki. Pagkatapos nito, inabutan sila ng empleyado ng 3 bronze class badge, at bilang karagdagang gantimpala, nakatanggap sila ng ilang libreng potion, na labis na nagpasabik kay Reyes. Nang matagumpay na natapos ang pagsusulit, tinanong ni Rint ang dalawa kung interesado silang sumama sa kanya bago umuwi.
Nang pumayag silang sumama, dinala sila ni Rin sa ikalawang palapag, na natatakpan ng masukal na kagubatan. Sinabi ni Rin kina Satie at Reyes na ang mga labyrinth ay umiiral ng walang anumang loika, kaya dapat silang laging maging alerto habang narito sila sa ibaba. Dahil ito ang unang beses na nakita ni Reyes ang ikalawang palapag, tinanong niya si Rin kung maaari siyang tumingin-tingin sa paligid, ngunit sinabi sa kanya ni Rin na hindi pa tapos ang quest hanggat hindi sila bumabalik sa guild. Pagkalipas ng isang oras, nawalan ng hininga sina Satie at Reyes dahil lumabas na naglagay ng mga patibong ang guild pauwi. Pagkatapos pumasok sa loob, ipinakita ni Reyes ang mga badge kay Sheila, tinanong siya kung isa na ba siyang bronze class adventurer. Bago pa siya makasagot, dumating ang parehong lalaking nakabalabal mula kanina na may dalang ulat at sinabi kay Sheila na clear na ang team ni Rin. Sa pagkalito sa mukha ni Reyes, ipinakita ng lalaki na trabaho niyang siguraduhin ang mga adventurer na may mabuting karakter lamang ang makakapasa sa pagsusulit. Kaya, binantayan niya sila habang nasa labyrinth sila. Pagkatapos ng paliwanag, sinabi ni Sheila sa tatlo na matagumpay nilang naipasa ang pagsusulit. Kalaunan, pinasalamatan ni Reyes si Rin para sa kanyang mga lektura habang ipinahayag ni Satie ang kanyang pagnanais na makipagtulungan kay Rin para sa mga susunod na quest. Ngunit dahil alam niyang may iba siyang layunin kaysa sa kanila, sinabi ni Satie kay Rin na palagi siyang magiging bahagi ng kanilang team. Pagkatapos ng pamamaalam, sinabi ni Sheila kay Rin na may gusto siyang itanong sa kanya at agad niyang napagtanto na alam ni Sheila ang lahat. Kaya, tinanong niya siya dahil balak niya itong parusahan dahil sa kanyang panlilinlang. Nang tumanggi si Sheila na sumagot, naisip ni Rin na gusto na niyang umalis. Ngunit nang lumingon siya, pinigilan siya ni Sheila at sinabing gusto niyang malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Sa huli, sinundan ni Rin si Sheila sa guild kahit na mapanganib ito. Ngunit tiniyak ni Rin sa kanyang sarili na si Sheila ay tiyak na nagmumula sa isang lugar na may pag-aalala. Nang makapasok sa kanyang opisina, sinabi ni Rin kay Sheila na siya ay nasa isang napakahirap na sitwasyon at ayaw niyang sabihin sa kanya ang anuman dahil kaakibat siya ng guild. Nang marinig ito, ipinakita ni Sheila kay Rin ang isang kontrata ng mahika at ipinahayag na kung sasabihin niya sa ibang tao ang tungkol sa kanyang sikreto, mapipilitin siyang ibenta ang kanyang backdoor para sa isang bag ng mainit na Cheetos. Namangha si Rin sa dedikasyon ni Sheila na makuha ang impormasyon. Kaya, pumayag siyang pirmahan ang dokumento. Gayunpaman, bago ibinaba ang kaalaman, tinanggal ni Rin ang kanyang maskara upang ipakita kay Sheila ang kanyang sira-sirang mukha. Dahil sa takot, iniwas ni Sheila ang kanyang mukha, at sinabi sa kanya ni Rin na ang kanyang pangit na mukha ay mabubuhay na ngayon nang walang Rin sa kanyang isipan. Matapos ang epikong biro na iyon, sinabi ni Rin kay Sheila na isa na siyang undead na halimaw ngayon at tumalikod para umalis dahil hindi siya naniniwalang makakatulong sa kanya ang isang talunang babae. Gayunpaman, mabilis na hinawakan ni Sheila ang kamay niya at sinabi kay Rin na tutulungan siya nito sa anumang paraan dahil alam niyang isa itong mabuting tao na palaging mabait sa iba. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, dumating sina Sheila at Rin sa bahay ni Lorraine, na hindi natuwa nang makita ang kanyang supplier ng rocket launcher na may kasamang ibang babae. Matapos mag-atubili na imbitahan si Sheila, nalaman ni Lorraine na alam niya ang lahat tungkol kay Rin, na lalong ikinagalit niya. Kaya, sinubukan niyang takutin si Sheila sa pamamagitan ng paggawa ng kwento tungkol sa pagiging isang mangkukulam na kumakain ng mainit na babae para sa hapunan. Tumawa si Sheila at sinabing gusto niya talaga iyon bago tinanong si Lorraine kung dapat ba nilang dalhin ang pag-uusap na ito sa kwarto. Matapos mapagtanto na kakaiba si Sheila, nag-relax si Lorraine at niyaya siyang kumain kasama nila. Habang kumakain, nalaman ni Lorraine mula kay Rin na si Sheila ay may mahika para itago ang kanyang sikreto. Kaya, nag-relax siya at nagsimulang magsaya sa piling niya. Sinabi ni Sheila kay Rin na matagal na siyang hindi pinapansin ng guild dahil sa kanyang nakakatakot na pag-uugali at sa mga kamakailang pagdukot sa mga baguhang adventurer. Sa pag-uugnay ng lahat ng tuldok, sinabi ni Lorraine kay Rin na dahil bigla siyang nagpakita mula sa kung saan at agad na naging isang bronze rankang adventurer, malamang iniisip ng guild na siya ang nagpapapayat sa mga bagong rookie. Kaya, para mailigtas ang kanyang reputasyon, sinabihan ng mga babae si Rin na huwag pumunta sa labyrinth hanggat hindi neresolba ang bagay na ito. Habang mahinahon na ipinagmamalaki ni Rin ang kanyang kilalang reputasyon, sinabihan ng mga babae si Rin na dapat siyang mag-ingat. At para lamang matulungan siya,
sinabi ni Sheila sa kanyang amo kinabukasan na si Rint Vivier ay isang mabait na adventurer na tumulong kina Reyes at Satie noong pagsusulit. Pagkatapos ng 3 araw, hindi na nakatiis si Rint at tahimik na lumabas upang pumunta sa labyrinth habang si Lorraine ay nananaginip na nakakasesyon siya. Gayunpaman, mabilis siyang nagising sa tunog ng pinto at bamaantong hininga, alam niyang walang makakapigil sa isang matigas ang ulong lalaki tulad ni Rint. Bago tumungo sa labyrinth, mabilis na huminto si Rint sa workshop ni Clop para sa kanyang bagong espada. At habang sinusubukan ito, pinuri niya ang panday para sa kanyang mga kasanayan. Pagkatapos ay sinabi ni Clop kay Rint na ginawa niya ang espada ayon sa kanyang kagustuhan, pinagsasama ito ng mga materyales na susuporta sa kanyang mana, espiritu, at enerhiya ng kabanalan. Sigurado na ngayon si Rint na alam ni Clop ang kanyang sikreto kaya hinikayat niya itong umindayog sa isa sa mga puno. Pumayag si Rint, hinaluan ang kanyang espada ng mahika ng divinity bago binasag ang isa sa mga troso. Gulat na tiningnan siya ni Clop at pinulot ang troso, na ngayon ay umuusbong na ng mga bagong dahon. Namangha si Rint dito at nagtaka kung ito ba ay epekto ng kanyang mahika ng divinity. Habang pinagmamasdan ang mga dahon, tinanong ni Clop si Rint kung paano niya nagagamit ang mahika ng divinity dahil bihira ito at ipinagkakalob lamang ng isang Diyos. Sinabi sa kanya ni Rint na inayos niya ang isang sirang dambana at tiyak na nakatanggap siya ng divinity bilang gantimpala mula sa lokal na Diyos. Bagamat ipinapalagay niya na ang Diyos ay maaaring isang mahina, sinabi ni Clop kay Rint na gusto niyang panatilihing pinaghalo ang troso ng mahika ng divinity. Pumayag si Rint at tinanong si Clop kung maaari pa siyang magsanay sa kanyang bakuran. Matapos siyang payagan, tinanong ni Clop si Rint kung may narinig ba siyang bagong teknik na tinatawag na Mona Spirit Fusion, at sinabi ni Rint na may narinig siyang mga chismis na mapanganib ang teknik na ito dahil maaari pa nga nitong pasabugan ang katawan ng isang tao kung gagamitin ng hindi tama. Dito, tinanong ni Clop si Rint kung gusto niyang umatras, ngunit sinabi niya sa talunan na panday na handa na siya, sa pag-aakalang hindi masasaktan ang kanyang undead body. Bago pa man makapagpatuloy si Rint, binigyan siya ni Clop ng ekstrang espada para matiyak na hindi niya masisira ang kanyang bagong espada. Pagkatapos, hawak ang espada, lumikha si Rint ng pagsasanib sa pagitan ng 3 uri ng mahika, na ikinagulat ni Clop. Sinabihan niya si Rint na itigil ang kanyang ginagawa, ngunit patuloy na pinilit ng talunan ang sarili hanggang sa magkahiwa-hiwalay ang espada at maging bola. Humingi ng tawad si Rint kay Clop, ngunit sinabi niya rito na chill lang, na nagpapakita na ang divine magic ay nag-aalis ng karumihan at binabago ang bagay sa orihinal nitong anyo, kaya naman naging bola ang espada. Pagkatapos ay iniabot ni Clop kay Rint ang kanyang espada at sinabi sa kanya na kahit kaya nito ang divinity at monospirit technique, ang pagsasama-sama ng lahat ng tatlo ay magiging mapanganib. Nasaraan ng loob si Rint sa balita ng mapagtanto niya na para maabot ang ranggo ng mithril, kailangan niya ng maayos na kagamitan. Sa kanyang paglalakbay, narinig ni Rint ang isang magsasaka na nagmamakaawa sa isang adventurer na tanggapin ang kanyang quest. At bilang tugon, malapit na siyang bugbugin ng adventurer hanggang sa mamagitan si Rint. Matapos paalisin ang mga basura, ipinakilala ni Rint ang kanyang sarili at sinabi sa lalaking nagngangalang Ryan na gusto niyang marinig ang mga detalye ng quest. Kaya, nakarating sila sa lugar ni Lorraine kung saan isiniwalat ni Ryan na siya ay taga-nayo ng Totso, isang lugar na may kakaibang kasaysayan. Nagsimula ang lahat 1,000,000 taon na ang nakalilipas ng isakripisyo ng kanyang mga ninuno ang isang magandang babae sa Lord ng Lawa para sa mahabang buhay ng nayon. Pagkatapos noon, umunlad ang nayon. Kaya upang mapanatili ang tradisyon, taon-taon silang nag-host ng isang kaganapan kung saan nagkukunwari silang nagsasakripisyo ng isang babae. Gayunpaman, ngayong taon ay nagpakita ang Lord ng Lawa at kinain ang babae na nagkukunwaring handog na sakripisyo. At mula noon ay humingi pa siya ng mas maraming handog. Bilang resulta, maraming babae ang nasasawi at ang kapatid ni Ryan ang susunod. Kaya nagmakaawa siya kay Rint na talunin ang halimaw na kumakain ng lahat ng babae. Dahil mabait si Rint, pumayag siyang tulungan si Ryan, ngunit habang papunta sa nayon, hindi niya maiwasang makaramdam ng mali. Pagdating, napansin niya ang kakaibang katahimikan ng nayon, habang dinala siya ni Ryan sa kanyang bahay, na may krus. Nagtatakang tinanong ni Rint kung ang bahay ay minarkahan ng Lord ng Lawa,
at isiniwalat ni Ryan na minarkahan ito ng Kelpie dahil siya ang naglilingkod sa Lord ng Lawa. Nang sandaling iyon, binuksan ng kapatid ni Ryan na si Amira ang pinto at sinabihan si Rint na huwag makialam sa pagdiriwang dahil hindi siya authorized sa kanyang tungkulin. Kinabukasan, tumingin-tingin si Rint sa paligid ng nayon at napansin ang isang tavern ng mangangalakal. Tinanong niya si Ryan tungkol sa mangangalakal at sinabi niya rito na madalas itong bumibisita sa nayon upang ibenta ang kanyang mga gamit. Nang gabing iyon, umiyak si Amira habang inihahanda siyang ayalay. Nang sandaling iyon, dumating si Rint at sinabihan siya ni Amira na huwag lumapit sa kanya. Pumayag siya ngunit sinabihan si Amira na huwag gumawa ng anumang kalokohan dahil yayakapin ni Ryan ang kasawian pagkatapos ng kanyang kasawian. Gayunpaman, nang tumunog ang orasan ng hating gabi, isinakay si Amira sa isang bangka upang kainin ng Lord ng Lawa. Samantala, sina Rint at Ryan ay nasa isa pang bangka nang mapaligiran silang lahat ng makapal na hamog. Nang sandaling iyon, nagpakita ang isang malaking kraken at sinimulan silang atakihin gamit ang mga bowl ang apoy. Agad na tumayo si Rint sa tubig na tila may chakra, na ikinagulat ng magkapatid habang nakikipag-ugnayan siya sa kraken, na alam niyang isang peke. Kaya, pagkatapos harapin ang mga bowl ang apoy, sumugod si Rint sa kraken, na lumabas na isang ilusyon na ginawa ng barko ng mangangalakal. Matapos harapin ang tusong mangangalakal, bumalik si Rint sa nayon kasama ang kanyang mga bagong kaibigan, na nagbunyag ng lahat sa mga matatanda. Gulat at galit, hiniling nila sa mangangalakal na ibigay sa kanila ang kinaroroonan ng iba pang mga babae. Kaya, sa wakas ay isiniwalat ng mga basura na ligtas ang lahat ng mga babae dahil plano niya silang ibenta sa ibang kontinente. Nang malutas ang kaso, malapit nang umuwi si Rint nang bigyan siya ni Amira ng halik ng pasasalamat. Pagkabalik sa mall, ikinuwento ni Rint ang lahat ng nangyari kay Lorraine, at agad niyang sinabi kay Rint na mukhang masaya ito, na siyang dahilan kung bakit hindi niya namamalayang nahawakan niya ang pisngi nito. Kinabukasan, dumating si Rint sa guild upang maghanap ng mga quest nang mapansin niya ang isang trabahong mababa ang sweldo. Inamin niya na ang isang baryang tanso ay hindi talaga sulit sa oras ng isang adventurer, ngunit maraming tao pa rin ang gustong kumuha ng maliliit na trabaho upang matulungan ang mga lokal. Nang sandaling iyon, dumating si Sheila at tinanong si Rint kung interesado siyang kunin ang quest na nasa harap niya, kahit na ito ay magiging medyo nakakaabala. Alam ni Rint na tama siya dahil ang trabaho ay nangangailangan sa kanya na mamulot ng mga dragon blood flowers na tumutubo lamang sa paligid ng mga nakalalasong latian. Pagkatapos ay tinanong ni Sheila si Rint kung alam niya ang tungkol sa mito na kaugnay ng bulaklak. Isang dragon ang umibig sa isang magandang prinsesa at pagkatapos noon, ang kanyang dugo ay naging isang matengkad na pulang bulaklak na pinangalan ng dragon blood flowers. Sinasabing sa tuwing makakatanggap ang isang babae ng bulaklak na iyon, mamahalin siya magpakailanman. Matapos mapangiwi sa kwento, tinanong pa ni Rint si Sheila tungkol sa trabaho, at isiniwalat niya na ito ay kinomisyon ng mga batang lalaki sa ampunan na gustong gamitin ang bulaklak bilang mga halamang gamot upang iligtas ang isang taong pinapahalagahan nila. Nang hindi na nag-isip pa, sinimulan ni Rint ang paghahanap at tumungo sa sirang ampunan. Nang makita ang sirang kondisyon ng gusali, gumamit si Rint ng kaunting likidong slime upang ayusin ang ilang bagay hanggang sa isang maliit na batang babae ang bumukas ng pinto at natakot sa buong ginawa ni Rint. Pagkatapos ay nagpakilala siya bilang isang adventurer at medyo kumalma si Alicia bago siya pinapasok. Bigla na lang, napapaligiran si Rint ng isang grupo ng mga alip-ores na lahat ay nasa sabik na makipag-usap sa isang adventurer hanggang sa sinabihan sila ni Alicia na dumistansya sa mga mukhang nakakatakot na matatanda. Nang mapagtanto ang kanyang pagkakamali, mabilis siyang humingi ng tawad kay Rint, na pinuri siya sa pagiging maingat. Matapos takutin ng mga bata, sinabi ni Rint kay Alicia na lahat sila ay mukhang mas masaya kaysa sa mga kawawang ulila na nagtatrabaho sa pabrika. Pagkatapos ay isiniwalat ni Alicia na inaalagaan sila ng kanilang punong guro, si Lillian, at sinabihan si Rint na sumama sa kanya upang makilala niya ang kanilang sariling fairy godmother. Ilang sandali pa, sinalubong si Rint ng isang may sakit na madre, na naniniwalang kinuha si Rint upang linisin ang kanilang silong. Pagkatapos ng pagpapakilala, dinala ni Alicia si Rint sa isa pang silid kung saan isiniwalat niya na si Lillian ay may sakit na tinatawag na malakyumula, na maaari lamang makaapekto sa mga gumagamit ng divinity na hindi malakas ang mahika. Dahil sa tuwing ginagamit nila ang divinity,
ang kanilang katawan ay nag-iipon ng masamang enerhiya, na nagiging sanhi ng kanilang pagkakasakit sa paglipas ng panahon. Nang marinig ito, tinanong ni Rin si Alicia kung alam ni Lillian ang tungkol sa kanyang sakit, at isiniwalat niya na inilihim niya ito sa kanya dahil ipapasa ni Lillian ang ampunan sa ibang pari at magre-retiro sa mga bundok ng Himalayas. Matapos marinig ang lahat, nagpa siya si Rin na tulungan si Alicia. Ngunit bago makuha ang bulaklak, bumaba siya upang linisin ang silong. Gayunpaman, pagdating niya, sinalubong siya ng isang grupo ng mga daga, na madali niyang niluto hanggang sa magustuhan siya ng isa sa kanila at bumuo ng isang pamilyar na kontrata sa kanya. Nang araw na iyon, bumalik si Rin at ang kanyang bagong alagang daga kay Lorraine. At nang makita niya ang daga, tinanong niya si Rin kung gusto niyang gumawa ng Black Death 2.0. Matapos sabihin sa kanya ni Rin ang lahat, pumayag si Lorraine na hayaang manatili ang daga sa kondisyon na makakapag-eksperimento siya sa katawan nito. Pagkatapos ay tinanong niya si Rin kung ano ang ipapangalan niya sa kanyang alagang hayop. Kaya, sinabi niya sa kanya na gusto niya itong pangalanang Blackie. Ngunit tinawag ni Lorraine si Rin na isang rasista at nagpas siyang pangalanan ang daga na Edel. Nang gabing iyon, naghanda si Lorraine ng pagkain para sa lahat, na isang pambihirang tanawin. Kaya't naisip ni Rin kung sa wakas ay matitikman na ba niya ang asset ni Lorraine. Gayunpaman, sinabihan niya itong itago ang kanyang mga pinag-aralang kaisipan at isiniwalat na nagluto siya dahil gusto niya itong gantimpalaan sa pagtulong sa mga ulila. Pagkatapos ay tinanong niya si Rin kung alam ba nito kung gaano talaga kapanganib ang mga nakal-alasong latian. At nang bigyan siya nito ng malabong sagot, bumantong hininga si Lorraine. Pagkatapos ay sinabi niya kay Rin na walang adventurer ang nag-iisang pumupunta sa mga latian na iyon dahil may nakatira doon na wyvern. Gayunpaman, tiniyak ni Rin kay Lorraine na hindi niya lalabanan ang wyvern at nagpakita ng ilang banal na tubig na kilalang nakakapagtaboy sa mga wyvern. Ngunit sa kabila nito, nanatili pa ring nag-aalala si Lorraine at pagkatapos ay sinabihan si Rin na tikman ang kanyang niluto. Sa sumunod na sandali, sumisigaw si Rin sa sarap habang sinasabi niya kay Lorraine na matagal na niyang hindi nasiyahan sa normal na pagkain at doon isiniwalat ni Lorraine na hinalo niya ang kanyang dugo sa pagkain. Kinabukasan, dumating sina Rin at Edel sa Terrace Cay Swamp, isang lugar kung saan matatagpuan ang mga bihirang hayop at halamang gamot. Nang sandaling iyon, inatake si Rin ng isang grupo ng mga goblin na mas malakas at mas matalino kaysa sa mga matatagpuan sa labyrinth. Gayunpaman, matapos silang mabilisang labanan, sinabihan ni Rin si Edel na tulungan siya dahil hindi ito si Stuart Little. Pagkatapos noon, tumingin si Rin sa paligid ng mga latian at napagtanto na ang pagiging undead ang pinakamagandang nangyari sa kanya dahil madali siyang makakalakad sa paligid ng makamandag na latian nang hindi natatapos. Nang sandaling iyon, inatake si Rin ng isang higanteng halimaw na isda, at sa halip na tulungan siya, ligtas na tumalon si Edel sa baybayin. Matapos mabilis na tapusin ang halimaw, natagpuan ni Rin si Edel na nagmemeryenda at nagalit dito dahil sa pagiging isang napakasamang pamilyar. Samantala, dumating si Sheila sa bahay ni Lorraine upang makipag-usap tungkol kay Rin at kung bakit gusto nitong maging isang mithril rank adventurer. Kahit na malapit si Lorraine kay Rin, sinabi niya kay Sheila na hindi pa siya nakikialam sa negosyo ni Rin, kaya hindi niya alam ang sagot doon. Pagbalik sa mga latian, nakatagpo ni Rin ang isang malaking wyvern. At sa pagkakataong ito, tinulungan siya ni Edel sa pamamagitan ng pag-activate sa divinity at pagtalon sa loob ng tiyan ng halimaw. Matapos pahinain ang wyvern mula sa loob, tumalon palabas si Edel, na nagbigay daan kay Rin na hiwain ng ulo ang halimaw. Di nagtagal, napadpad si Rin sa isang bukid na puno ng mga dragon blood flowers. Nang malapit na siyang mangolekta ng ilan, nagpakita ang isang alpha male, na nag-alerto kay Rin. Gayunpaman, magalang na binati ng alpha male si Rin, na sinasabing narito rin siya upang mangolekta ng mga bulaklak. Ngunit bilang tugon, sinabi sa kanya ni Rin na hindi normal ang maglakbay ng mag-isa sa latian ng terrace. Dahil dito, sinabi ng alpha male kay Rin na ang kanyang pahayag ay nagpapamukha sa kanilang dalawa na abnormal bago ibunyag na may dala siyang anteng-anteng na nagpoprotekta sa kanya mula sa nakal-alasong hamog. Pagkatapos ng maikling pag-uusap na iyon, sinimulan ng dalawang lalaki ang pagkolekta ng mga bulaklak hanggang sa basagin ng alpha male ang katahimikan at ibunyag na ang mga bulaklak ay para sa kanyang may sakit na babae.
Habang hinahangad ni Rint ang mabuting kalusugan ng kanyang babae, sinabi sa kanya ng lalaking nagngangalang Isaac na dahil malubha ang sakit ng kanyang babae, kailangan niya ng mga dragon blood flowers ng madalas at tinanong si Rint kung handa ba siya para sa gawaing iyon. Pumayag si Rint, at isiniwalat na isa siyang bronze rank adventurer, na ikinagulat ni Isaac dahil ang mga latian ay hindi lugar para sa isang bronze rank adventurer. Bago ibigay kay Rint ang mga detalye tungkol sa kanyang babae, sinabi ni Isaac sa kanya na kailangan muna niyang magtanong sa kanya. Nang araw na iyon, bumalik si Rint sa guild at sinabi kay Sheila na kailangan niya ng isang butcher para gumawa ng pork chops mula sa isang halimaw. Nabigla si Sheila dahil ang mga halimaw sa latian ay kilalang napakalakas, ngunit sinabihan siya ni Rint na manahimik dahil ayaw niyang mas mapansin ang kanyang sarili. Dinala ni Sheila si Rint sa isang butcher na nagngangalang Dario, na nagulat nang makita ang wyvern sa loob ng magic bag ni Rint. Matapos sabihin kay Rint na ang bangkay ay nasa maayos na kalagayan, nangako si Dario na aalagaan niya ang karne. At kalaunan, sinabi ni Sheila kay Rint na lumakas na siya. Gayunpaman, nang mag-isa si Rint, naisip niya sa sarili na kung hindi siya naging halimaw, hindi sana siya naging ganito kalakas. Total, inabot siya ng 10 taon para maabot ang bronze class bilang isang tao. Gayunpaman, nang maging undead siya, halos agad siyang nag-level up. Kinabukasan, dumating si Rint sa ampunan kung saan ipinakita niya ang dragon blood flower kay Alicia, na tumawag na sa manggagamot at sa herbalist. Habang lahat sila ay namangha sa kanyang mga kasanayan, tinanong ni Rint ang herbalist at ang manggagamot kung kailangan nila ng karagdagang mga bulaklak dahil kumuha siya ng ilang dagdag. Bilang tugon, sinabi nila kay Rint na ang dragon blood flower ay napakalakas, kaya maaari itong magligtas ng maraming buhay. Nang marinig ito, inabot ni Rint sa herbalist ang lahat ng karagdagang mga bulaklak na mayroon siya at sinabi sa kanya na hindi niya kailangang bayaran ito dahil gusto lang niyang tumulong sa mas maraming tao. Naantig si Alicia sa kabaitan ni Rint. Kaya, kalaunan ay sinabi niya kay Rint na gusto niyang maging isang adventurer tulad niya. Gayunpaman, sa parehong pangungusap, ipinahayag niya na wala siyang sapat na pondo para sa pagsasanay. Kaya, sinabi sa kanya ni Rint na mayroon siyang kaibigan na makakatulong sa kanya sa kanyang libreng oras. Tuwang-tuwa sa alok, sinabi ni Alicia kay Rint na iaalok niya sana sa kanya ang kanyang asset. Ngunit alam niyang hindi siya mahilig sa mga babaeng maliit. Gayunpaman, mabilis na sinabi ni Rint kay Alicia na kakainin niya kahit ano, kahit na cupcake pa ito, na labis niyang ikinatuwa, at nangako siyang magsisikap para sa kanya. Pag-uwi, sinabi ni Rint kay Lorraine ang lahat ng nangyari, na hindi natuwa sa lumalaking popularidad ni Rint. Kaya, tinanong niya ito kung bakit kailangan niya ng ibang babae kung nasa bahay na niya ang buong pakete. Mukhang nalilito si Rint at sinabi kay Lorraine na matagal na siyang hindi nakakakita ng babae. Nalabis siyang nagalit kaya't lumikha siya ng isang modernong antas ng jutsu at malapit nang maglunsad kay Rint nang mabilis nitong sinimulang purihin ang kagandahan nito. Nang masiyahan si Lorraine sa mga papuri, inabutan niya si Rint ng pagkain na may dugo. Kinabukasan, tumungo si Rint sa guild habang mahimbing na natutulog si Edel, na ikinagalit ni Rint, na mas gusto si Ratatouille kaysa sa kanyang tamad at talunan na daga. Pagdating, sinalubong si Rint ng isang baliw na si Sheila, na nagtanong sa kanya kung alam niya ang tungkol sa sambahayan ng lore. Sinabi sa kanya ni Rint na hindi pa niya naririnig ang pangalan hanggang sa inabutan siya ni Sheila ng isang kahilingan sa trabaho at sinabi kay Rint na partikular na hiniling sa kanya ng sambahayan ng lore. Matapos basahin ang pahayagan, napagtanto ni Rint na ang trabaho ay galing kay Isaac at nagtanong pa kay Sheila tungkol sa sambahayan ng lore. Inamin niya na wala siyang masyadong alam maliban sa malaki ang impluwensya nila sa malt kahit hindi sila maharlika. Higit pa rito, sinabihan ng bawat bagong guildmaster na huwag masaktan ang sambahayan ng lore, na nangangahulugang kung gusto niya ng mapayapang buhay sa malt, dapat niyang matagumpay na makomplito ang quest na ito. Tiniyak ni Rint kay Sheila na huwag mag-alala, ngunit sinabihan niya itong mag-ingat dahil mag-aalboruto siya kung malalaman ng mga lore ang tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Samantala, sa ampunan, nalaman ni Lillian ang tungkol sa kanyang sakit at malapit nang magbakasyon ng permanente sa mga mold hanggang sa iabot sa kanya ng manggagamot ang kahon ng mga tabletang gawa ng dragon blood flower, at sinabi sa kanya na kung iinuman niya ang gamot gagaling siya agad. Agad na nasira ang plano ni Lillian na magsuot ng mga bikini nang yakapin siya ni Alicia at sinabing hindi na niya kailangang magretiro.
Samantala, dumating si Rin sa Lore Mansion, na mas malaki kaysa sa kahit kaninong bahay. Kaya, tinanong niya ang gwardya kung makakakuha siya ng mapa para sa palasyo, ngunit isiniwalat niya na hindi gumagana ang mga mapa dito dahil isang mahiwagang bagay ang espesyal na ginawa upang baguhin ang layout ng mansyon araw-araw. Nainis si Rint at sinabi sa gwardya na naaawa siya sa lahat ng mga delivery boy ng pizza na naligaw dito. Kaya, upang hikayatin si Rint, isiniwalat ng gwardya na kung masasakop niya ang maze, makakatanggap siya ng isang mahiwagang bagay mula sa head ng sambahayan. Nang marinig ito, tinanong ni Rint ang gwardya kung maaari niya itong bigyan ng pahiwatig. Kaya, sinabihan niya itong huwag umasa sa araw. Nagpasalamat sa lalaki, pumasok si Rint sa loob, naniniwalang madali siyang makakakuha ng isang mahiwagang bagay. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang oras, napagtanto ni Rint na siya ay talunan sa pag-iisip na madaling sakupin ang maze. Pagkatapos gumala ng ilang sandali, napadpad si Rint sa isang landas kung saan nakita niya ang isang babae na humihigop ng tsaa. Tinanong niya si Rint kung gusto na ba niyang sumuko, ngunit sinabi niya sa kanya na gusto niyang patuloy na sumubok. Bilang paggalang sa kanyang kahilingan, inanyayahan ng dalaga si Rint na magtimpla ng tsaa kasama niya bago magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Pumayag si Rint at habang nakaupo siya, napansin niya ang dalaga na gumagawa ng tsaa gamit ang isang mahiwagang bagay. Nang makita kung gaano interesado si Rint sa buong bagay, isiniwalat ng dalaga na ang teko ay kayang muling likhain ang lasa ng anumang tsaa. Dahil sa pagkamangha, tinanong ni Rint ang dalaga kung saan niya nakuha ang isang magandang bagay. At isiniwalat niya na mayroong dalawang uri ng mahiwagang bagay. Ang isa ay natagpuan sa labyrinth, at ang isa ay isang replika na ginawa ng mga bihasang manggagawa. Sa kanyang kaso, ang teko ay natagpuan 200 taon na ang nakalilipas sa labyrinth at kasalukuyang nagkakahalaga ng 200 platinum coins, na ikinagulat ni Rint. Sa mundong ito, ang isang tao ay maaaring mabuhay sa isang platinum coin lamang at may natitira pa ring pera, kaya naman labis na nagulat si Rint nang marinig ang presyo ng teko. Pagkatapos humigop, sinabi ni Rint sa dalaga na ang tsaa ay napakasarap, na ikinatuwa niya hanggang sa mapunta ang kanyang atensyon sa kanyang maskara. Nang mapagtanto ng dalaga na isa itong mahiwagang bagay, iginiit niyang bilhin ito kay Rint, ngunit tinanggihan niya ito dahil ang maskara lang ang tanging bagay na nagpoprotekta sa kanya mula sa pagkasunog sa tulos. Tinanggap ang desisyon ni Rint, humingi ng paumanhin ang dalaga sa paggawa ng awkward na bagay bago sinabi sa kanya na kung gusto niyang makalabas sa maze, dapat niyang iwasan ang pagtingin sa araw. Matapos magpasalamat sa kanya, bumalik si Rint sa maze, determinadong takasan ito. Habang ginalugad ang lugar, napansin ni Rint na patuloy na nagbabago ang posisyon ng araw. At pagkalipas ng ilang oras, napagtanto niya na ang maze ay nagte-teleport sa kanya tuwing nararating niya ang ilang mga punto. Nang malaman niya ito, matagumpay na nakalabas si Rint kung saan sinalubong siya ng parehong babae at ni Isaac. Matapos siyang batiin, ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang sila Aura, ang pinuno ng pamilya. Pagkatapos ay dinala niya si Rint sa isang malaking pasilyo na puno ng mga mahiwagang bagay, na humanga at nakalito kay Rint. Kaya tinanong niya sila Aura kung bakit niya kinokolekta ang mga bagay na ito. Sumagot sila Aura na wala siyang dahilan para dito at nagpasya si Rint na huwag nang magtanong patungkol sa paksa. Pagkatapos ay napansin ang isang eroplano, tinanong ni Rint sila Aura tungkol dito at sinabi niya sa kanya na ito ay isang miniature ng eroplano na matatagpuan sa kanluran. Habang ginagamit ito ni Rint gamit ang kanyang mana, natuwa siya at sinabi kay Laura na gusto niya ito hanggang sa mapagtanto niya na dapat siyang humingi ng isang bagay na mas mahalaga. Kaya sinabi niya kay Laura na hindi siya sigurado tungkol sa eroplano at sinabihan siya nitong magdahan-dahan lang. Sa mas malalim na bahagi ng pasilyo, nakita ni Rint ang isang ordinaryong painting hanggang sa sinabihan siya ni Laura na pindutin ang buton sa gilid nito. Nang magawa iyon, lumabas ang sumpa ni Toji at tinakot ang buhay na tao mula kay Rint, na ikinatuwa ni Laura. Habang umatras si Rint sa takot, aksidente niyang napindot ang maling buton, na nagpagana sa isang makapangyarihang golem. Nang makita ito, nawalan ng tawa si Laura at agad na sinabihan si Isaac na hanapin ang remote ng golem. Ngunit pansamantala, napasigaw si Rint sa laki ng golem. Habang patuloy na nagwawasak ang halimaw na bato, tinanong ni Rint sila Aura kung maaari ba niyang gawin ang lahat para labanan ito.
Pinayagan siya ni Laura. Gayunpaman, sinabi niya kay Rint na wala pang nakakapagpaamo sa golem sa ngayon. Pagkatapos lang, naalala ni Rint ang pagkakataong sinabi sa kanya ni Lorraine na kaya niyang talunin ang isang golem sa pamamagitan ng pagbura ng isang espesyal na utos na nakasulat sa noo nito. Gayunpaman, matapos mabaigo si Rint na mahanap ito, nagpasya siyang gamitin ang kanyang bagong natutunang trick, ang Mona Spirit Fusion. Ngunit pagkatapos ay bamulong si Laura ng salitang huminto at biglang huminto ang golem. Naisip ni Rint na si Isaac ang nagpahinto sa golem gamit ang remote control habang humihingi siya ng paumanhin sa hindi niya pamamahala sa mga mahiwagang bagay. Sa pagtingin sa pinsala, naisip ni Rint kung kailangan na ba niyang magpaalam sa mga alahas ng kanyang pamilya dahil wala siyang pera para sa mga pagkukumpuni. Mabuti na lang at sinabi ni Laura na ipapaayos niya sa kanyang mga katulong ang pasilyo mamaya. Nang maayos na ito, tinanong niya si Rint kung nagpasya na ba siyang pumili, ngunit sinabi niya sa kanya na gusto niyang magpatuloy sa paggalugad. Habang papasok sa pasilyo, natagpuan ni Rint ang isang mahiwagang silid na puno ng mga kakaibang bagay. Pagkatapos ay sinabi ni Laura sa kanya na ang silid na ito ay nakalaan para sa mga materyales na nakolekta mula sa mga halimaw na maaaring gamitin sa paggawa ng gamot or armas. Pagkatapos lamang, napansin ni Rint ang isang maliit na bote ng dugo at agad na naakit dito. Nang mapansin ito, sinabi ni Laura sa kanya na dugo ng vampira iyon. Kaya, kung iinuman niya ito, magiging vampira rin siya. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Rint si Laura kung nagsasabi ba siya ng totoo. Kaya, sinabi niya sa kanya na mga chismis lamang ang mga iyon dahil wala pang nakasulat na tala ng isang taong nag-transform sa isang vampira. Habang nakatitig sa maliit na bote ng dugo, sinabi ni Rint kay Laura na nakapagdesisyon na siya kung ano ang gusto niyang makuha. Nang gabing iyon, masayang pinalipad ni Rint ang kanyang bagong eroplano sa bahay ni Lorraine habang pinapanood siya nito ng may pagkaaliw. Lumalabas na kayang kontrolin ni Rint ang eroplano gamit ang kanyang utak, na nag-isync din sa kanilang paningin. Kaya, sa kasalukuyan ay nasisiyahan siya sa isang 2K na imahe ng mga asset ni Lorraine. Habang nagsasaya siya, sinabihan ni Lorraine si Rint na dapat siyang magseryoso ng kaunti at magkwento patungkol sa mga later dahil hindi lang siya binigyan ng mahiwagang eroplano, kundi pati na rin ng isang maliit na bote ng dugo ng vampira. Inamin ni Rint na wala pa siyang gaanong alam tungkol sa kanila, ngunit sigurado siyang totoo ang dugo ng vampira dahil nararamdaman niya ito sa kanyang katawan. Gayunpaman, bago pa man maging isang kumikinang na vampira si Rint tulad ni Edward Cullen, binalaan siya ni Lorraine na ang mga kumonsumo ng dugo ng vampira ay nasawi na or nabaliw na. Bago pa man makapagdesisyon si Rint, sinabi ni Lorraine na hindi siya nababahala sa pagkain sa kanyang bulok na rocket launcher, dahil gusto lang niya na manatili ito sa kanya. Gayunpaman, dahil alam niya ang pangarap ni Rint na maging isang mithril rank adventurer, sinabi niya kay Rint na mananatili siya sa tabi niya kahit ano pa ang desisyon niya. Bilang tugon, sinabi ni Rint kay Lorraine na nagpasya na siyang iinuman ang dugo ng vampira. Nang marinig ito, tinanong ni Lorraine si Rint kung bakit siya desperado na maging isang mithril class adventurer. Sa una, nagulat si Rint sa tanong ni Lorraine dahil naniniwala siyang naibahagi na niya ang kwento kay Lorraine. Kaya, sinimulan niya sa pagsasabi kay Lorraine na ipinanganak siya sa isang maliit na nayon na tinatawag na Hathila, na malayo sa lungsod. Kaya, madalas gamitin ng kanyang mga magulang ang kanilang karwahe upang bumili ng mga kinakailangang gamit para sa lahat ng mga taga-nayon. Isang araw, nagpasya silang isama si Rint at ang kanyang talunan na kaibigang si Jenlyn, na sabik na lumabas sa kanyang nayon sa Ohio. Habang nasa daan, tinanong niya si Rint kung nasa sabik ba itong makita ang lungsod, at tulad ng isang mahinang talunan, inamin nito na natatakot siya, na lalong nagpatawa sa kanya kay Jenlyn. Pagkatapos ay sinabi niya kay Rint na pangarap niyang maging isang adventurer upang makapagpaalam siya sa lahat ng mga talunan at makapaglakbay sa buong mundo. Nang gabing iyon, nawasak ang pangarap ni Jenlyn na maging pangunahing tauhan ng magpakita ang isang puting lobo at pinaslang ang lahat ng nasa karwahe. Nang malapit ng maging pagkain si Rint, inihagis ni Jenlyn ang kanyang sarili sa harap ng lobo upang mabuhay si Rint. Sa kabutihang palad, nagpakita ang isang adventurer at tinakot ang lobo, na lalong ikinagalit ni Rint, at tinanong niya ang adventurer kung bakit hindi siya dumating ng mas maaga. Sa halip na pag-alitan siya,
Humingi ng tawad sa kanya ang mabait na adventurer at ibinalik siya sa kanyang nayon, kung saan sinabi ni Rin sa kanya ang tungkol sa kanyang pangarap na maging isang taong kasing lakas niya. Nang marinig ito, ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Wilfred at sinabi kay Rin na siya ay isang mithril rank adventurer. Kaya, kung gusto niyang maabot ang kanyang antas, kailangan niyang talunin ang mas maraming halimaw kaysa sa mga babae. Humanga si Rin sa mga salita ni Wilfred kaya inilaan niya ang buong buhay niya sa pagiging isang mithril rank adventurer. Matapos marinig ang lahat ng ito, sinabi ni Lorraine kay Rin na ang kanyang mga ninuno ay malamang na nagligtas ng mga ulila mula sa isang nasusunog na gusali, at nakatagpo niya ang isang mithril rank adventurer dahil mas bihira sila kaysa sa Dragon Balls. Pagkatapos noon, ininom ni Rin ang nakal-alasong dugo ng vampira at agad na nagsimulang sumigaw sa sakit habang si Lorraine ay sumugod sa kanyang tabi upang pakalmeyan siya. Natagpuan ni Rin ang kanyang sarili sa purong paghihirap nang mapagtanto niya na siya ay nagbabago sa isang bagong katawan, na siyang ikinatakot niya habang paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili na ayaw niyang maging isang pangit na halimaw. Nang sandaling iyon, nakita ni Rin ang mukha ni Lorraine sa kanyang pangitain habang sinasabi nito sa kanya na labanan ang pakiramdam, na nagpapaalala sa kanya ng kanyang panghabang buhay na pangarap na maging isang malakas na adventurer at muling makilala si Wilfred. Kinabukasan, ang araw ay umunlad gaya ng dati para sa lahat ng iba pang sibilyan ng mall. Masipag na nagtatrabaho si Clop sa kanyang workshop habang sinusubukan niyang maghanda ng bagong espada para kay Rin na mas babagay sa kanya. Samantala, nagsanay si Alicia ng mag-isa para maging isang adventurer tulad ni Rin hanggang sa dumating si Lillian at sinabi sa kanya na gusto niyang mag-almusal kasama ang lahat ngayon. Sa ibang lugar, sumama si Rina sa party ni Reyes at Sadie habang binabantayan sila ni Sheila na parang isang proud na ina at sinabihan silang mag-ingat sa labyrinth dahil ang mga side character ay iisa lang ang buhay. Samantala, sa ibang realm, nagising si Rin, napagtanto na ito ang unang pagkakataon na natulog siya simula nang maging undead. Pagkatapos ay naalala niya ang matinding sakit na kasama ng bawat ebolusyon hanggang sa magkamalay siya at makita si Lorraine na nakaupo sa harap niya. Nang makitang gising na ito, sinabi ni Lorraine kay Rin na nagbabasa ito ng libro tungkol sa mga vampira. Lumalabas na may mga antas ang bagay na ito at sa kasalukuyan ay nasa ilalim ng hierarchy ng mga vampira si Rin. Dahil sa tuwa, sinabihan ni Rin si Lorraine na suriin ang katawan nito, at sinabihan siya nito na may mga pakpak ito sa likod, ibig sabihin ay hindi na niya kailangan ang mga glider para lang lumipad. Sunod, sinabihan niya si Rin na may mga pangil ito at mga matang pula, na pawang mga palatandaan ng kanyang ebolusyon bilang isang vampira.